Ka-Express, may malaking dahilan kung bakit nakatutok ngayon ang buong basketball community kay Kai Sotto. Matapos ang ilang taon na paghahanda, injury setbacks at paglalakbay sa iba't ibang professional leagues, muling bubuksan ni Kai ang pinto ng kanyang NBA dream sa pamamagitan ng 2026 NBA Summer League. Ayon sa mga ulat, isa ito sa pangunahing dahilan kung bakit hindi muna siya sasama sa ilang commitments ng Gilas ngayong off-season. Nakatuon ang kanyang kampo sa pagbibigay ng pinakamalakas na pagkakataon para makakuha ng NBA opportunity. At para sa maraming fans, simpleng Summer League lang ito. Pero para kay Kai, ito ang pinakamahalagang audition ng kanyang career. Ang Summer League ay hindi lamang torneo para sa mga rookies. Ito rin ay lugar kung saan hinahanap ng mga NBA teams ang mga manalarong maaaring bigyan ng training camp invite, two-way contract, Exhibit 10 deal, o sa pinakamagandang sitwasyon, isang guaranteed NBA contract. Maraming manlalaro ang nagsimula rito bago tuluyang makapasok sa regular NBA roster. Kaya naman hindi nakapagtataka kung bakit seryoso ang paghahanda ni Kai sa edad na nasa kanyang prime developmental years. Dala niya ngayon ang karanasan mula Australia, Japan at international competitions. Mas malakas ang katawan, mas mature ang laro at mas malinaw ang kanyang direction kumpara sa unang pagsubok niya sa NBA environment. Pero narito ang pinakamagandang tanong, sapat na ba ang lahat ng kanyang pinagdaanan upang sa wakas ay makuha ang kontratang matagal nang pinapangarap ng bawat Pinoy basketball fan? Dahil ngayong 2026, hindi na lamang ito tungkol sa Summer League, ito na ang pinakamalapit na pagkakataon ni Kai para tuluyang makapasok sa NBA. At kung may isang bagay na hindi kailanman iniwan ni Kai sa kabila ng lahat ng pagsubok, yun ay ang kanyang pangarap na makarating sa NBA. Mula pa nung teenager pa siya, malinaw ang direksyon ng kanyang karera, habang maraming mga kabataang manlalaro ang piniling manatili sa tradisyonal na landas, si Kai ay sumugal ng maaga, lumipad siya sa US, sumabak sa iba't ibang development programs, naglaro sa Australia at kalaunan ay nagtungo sa Japan upang patuloy na hasain ang kanyang laro laban sa mataas na antas ng competition. Pero hindi naging madali ang lahat. Naranasan niya ang pagiging undrafted, naranasan niya ang mga kritisismo, naranasan niya ang mga nagsabing masyado ng maliit ang tsansa niya na makarating sa NBA. Pero sa halip na sumuko, patuloy siyang nagtrabaho. Ayon sa mga ulat, suportado ng kanyang kampo ang pagsali niya sa 2026 NBA Summer League bilang bahagi ng bagong pagtatangka upang makakuha ng pagkakataon sa NBA roster. Dahil dito, hindi muna siya makakasama sa ilang national team activities upang maituon ang buong atensyon sa paghahanda. Mahalagang maintindihan ng mga fans kung gaano kabigat ang Summer League para sa mga player na nasa sitwasyon ni Kai. Hindi ito exhibition lamang. Ito ay job interview. Bawat minuto sa court ay sinusuri ng scouts. Bawat depensa, bawat rebound, bawat screen, bawat decision para sa isang 7'3 center gaya ni Kai ay mga bagay na hinahanap agad ng NBA teams. Kaya ba niyang sumabay sa bilis ng laro? Kaya ba niyang magdepensa sa pick and roll? May sapat pa siyang physicality laban sa NBA caliber big men? At higit sa lahat, may potential ba siyang maging bahagi ng rotation ng isang NBA team? Ito ang mga tanong na kailangang sagutin ni Kai sa Summer League. At ang magandang balita para sa mga Pinoy ay mas kompleto na ngayon ang kanyang basketball resume kaysa dati. May professional experience siya sa Australia. Nagkaroon siya ng productive stretches sa Japan. Nakapaglaro siya laban sa international competition. At higit sa lahat, mas marami na siyang karanasan kumpara nung unang beses siyang sumabak pumasok sa NBA system. Pero kasabay ng pagtaas ng kanyang karanasan, ay tumataas din ang pressure dahil habang tumatanda ang isang prospect, mas tumataas din ang expectations ng mga NBA teams. Kaya ngayong 2026, hindi na ito tungkol sa potential lamang. Ang gustong makita ng mga scouts ay resulta. At dito, magiging napakahalaga ang bawat laro ni Kai sa NBA Summer League. Dahil isang malakas na performance lamang ang kailangan upang mabuksan ang pintuan sa pinakamatagal ng pinangarap ang maging kauna-unahang homegrown Pinoy player na magkaroon ng tunay na pwesto sa NBA roster. Pero habang maraming fans ang nakatuon sa posibilidad ng isang NBA contract, may mas malaking laban na kailangang pagdaanan ni Kai at yun ay laban sa oras.
Sa modernong NBA, mabilis nagbago ang merkado para sa mga big men. Hindi na sapat ang pagiging matangkad lamang, hindi na sapat ang shot blocking, hindi na sapat ang rebounding. Ang hinahanap ngayon ng mga kupunan ay mga sentrong kayang gumalaw sa perimeter, makipagsabayan sa bilis ng transition offense, at makapagbigay ng versatility sa magkabilang dulo ng court. Dito magiging napakahalaga ng Summer League para kay Kai. Hindi lamang niya kailangang magpakitang gilas, kailangan niyang patunayan na kaya niyang umangkop sa direksyon ng modern NBA. Sa nakaraang mga taon, malaki ang ipinagbago ng kanyang laro. Mas gumanda ang kanyang outside shooting, mas naging komportable siya sa pick and pop situations, mas naging disiplinado siya sa team defense. At higit sa lahat, mas naging mature ang kanyang pagdesisyon sa loob ng court. Ito ang mga aspetong gustong makita ng mga NBA scouts. Dahil sa totoo lang, alam na ng buong basketball world na may sukat si Kai, alam nilang may haba siya, alam nilang may natural rim protection siya. Ang tanong ngayon ay kung kaya ba niyang gamitin ang mga katangiang yon laban sa mas mabilis, mas malakas at mas athletic na malalaro sa Summer League. At dito lalabas ang pinakamalaking opportunity kapag makapaglaro si Kai ng solid minutes laban sa mga NBA caliber prospects at mapatunayan niyang kaya niyang maging productive sa parehong offense at defense, posibleng magkaroon ng seryosong interest ang ilang kupunan. Hindi naman kinakailangang agad itong maging guaranteed contract. Maraming NBA players ngayon na nagsimula sa mas maliit na opportunity. May mga nagsimula sa Exhibit 10 deal, may mga nagsimula sa training camp invite, may mga nagsimula sa two-way contract, at mula roon ay unti-unting nakapasok sa regular NBA roster. Ito rin ang ruta na maaaring tahaki ni Kai. Kaya para sa kanyang kampo, ang pinakamahalaga ngayon ay hindi ang paggawa ng highlight plays, hindi ang pag-viral sa social media, hindi ang pagkuha ng atensyon sa isang laro lamang. Ang mas mahalaga ay ang consistency. Kailangang makita ng mga scouts na maaasahan si Kai gabi-gabi, na kaya niyang sundin ang sistema, na kaya niyang gampanan ang role na ibinibigay sa kanya. Dahil sa NBA, maraming players ang may talento, pero kakaunti lamang ang mga manlalarong mapagkatiwalaan ng coaching staff. At habang papalapit ang Summer League, lalo ring tumitindi ang excitement ng mga Pinoy. Hindi lamang dahil isa na naman ito ang pagkakataon para makita si Kai sa malaking entablado, kundi dahil maaaring ito na ang pinakamalapit na yugto ng kanyang NBA journey. Matapos ang mga taon ng pag-aantay, mga injury setbacks, mga missed opportunities at mga pagsubok sa iba't ibang bansa, narito na naman siya sa pintuan ng kanyang pangarap at sa pagkakataong ito, mas handa si Kai, mas malakas siya at mas may karanasan siya.